Magandang araw sa inyo. Ngayon ay ating pag-uusapan kung sino nga ba si Ferdinand Emmanuel Ederlen Marcos Sr., so sit back, watch, learn and listen. Si Ferdinand Emmanuel Ederlen Marcos Sr. ay isinilang noong 11 ng Setyembre taong 1917 sa Sarat, Ilocos Norte. Ang kanyang mga magulang ay sina Mariano Marcos at Josefa Ederlen. Ang kanyang ama ay isang politiko, samantalang ang kanyang ina ay isang guro. Bata pa lamang si Ferdinand ay ipinakita na niya ang kanyang talino at determinasyon sa pag-aaral. Nag-aral siya sa University of the Philippines, UP, at naging isa sa mga pinakamahuhusay na mag-aaral sa kanyang panahon. Noong 1939, nagtapos siya ng abogasya at nakilala bilang isang matalinong estudyante. Habang nasa UP, naging bahagi siya ng debate team at napabilang sa mga nangungunang iskolar ng kanilang unibersidad. Ngayon atin namang pag-usapan ang kanyang kaso ng pagpatay kay Julio Nalundasan. Noong 1935, nasangkot si Marcos sa kaso ng pagpatay kay Julio Nalundasan, isang politiko sa Ilocos Norte na tinalo ang kanyang ama sa halalan. Siya ay nahatulan ng pagkakakulong noong 1939, ngunit kalaunan ay napawalang sala ng Korte Suprema noong 1940 matapos niyang ipakita ang kanyang husay sa pagsagot sa kaso. Ang insidenteng ito ay naging bahagi ng kanyang kontrobersyal na buhay bago siya pumasok sa politika. Atin namang pag-uusapan ang pagpasok niya sa politika. Pusang digmaan, sinimulan ni Marcos ang kanyang karera sa politika. Noong 1949, siya ay nahalal bilang kinatawan or congressman ng Ilocos Norte sa mababang kapulungan ng Kongreso. Dahil sa kanyang talino at galing sa politika, mabilis siyang nakilala at naging isa sa mga pinakamaimpluwensyang leader sa bansa. Noong 1959, siya ay naging senador ng Pilipinas at naging Senate President mula 1963 hanggang 1965. Atin namang pag-usapan ang kanyang mahahalagang proyekto at programa na nagawa. Maharlika Highway, Pan-Philippine Highway, nagdugtong sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Masagana 79 naglalayong gawing self-sufficient sa bigas ang Pilipinas, Light Rail Transit, LRT, unang railway system sa Southeast Asia, Cultural Center of the Philippines, CCP, para sa pagpapaunlad ng sining at kultura. San Juan Eco Bridge, pinakamahabang tulay sa bansa noong itinayo, mga ospital tulad ng Philippine Heart Center, Kidney Center, at Lung Center of the Philippines. Batas Militar, 1972 hanggang 1981, noong ika-21 ng Setyembre taong 1972, idineklara ni Marcos ang batas militar sa pamamagitan ng Proclamation No. 1081. Ayon sa kanya, ito ay ginawa upang masugpo ang komunismo, rebelyon, at kaguluhan sa bansa. Yes, that is quite clear. In spite of any result of any constitutional convention, I have no intention of running for a third term. Don't you think that 2 terms is enough for any man? Ang luha mo'y masasayin, matutuyo, may araw din, di kaluha, sa mataong namumugto ang dadaloy kundi. They have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. Ngayon atin namang talakayin ang pagbagsak ng rehimeng Marcos. Noong 1981, tinanggal ang batas militar ngunit nanatili siya sa kapangyarihan. Noong 1983, pinaslang si Ninoy Aquino, na lalong nagpahina sa kanyang pamamahala. Ang kanyang muling pagkapanalo sa halalan noong 1986 laban kay Cory Aquino ay tinutulan ng maraming Pilipino dahil sa umano'y dayaan. Dahil dito, sumiklab ang EDSA People Power Revolution noong Pebrero 22 hanggang 25, 1986, kung saan milyon-milyong Pilipino ang nagtipon sa EDSA upang ipanawagan ang kanyang pagbaba sa pwesto. Everywhere that you would look was a bandit or a crook. Peace and order was a joke till magsaysay pumasok. That is why you will hear the people cry. Our democracy will die kung wala. Ferdinand Marcos Sr. ay namatay sa Hawaii noong ika-28 ng Setyembre taong 1980 sa edad na 72 dahil sa sakit sa bato, puso, at iba pang komplikasyon. Matapos ang maraming taon, noong 2016,
inilibing siya sa libingan ng mga bayani sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte. Bagamat marami siyang naipatupad na proyekto, nananatiling hati ang pananaw ng mga Pilipino ukol sa kanyang pamamahala.